Hello mga ka-legit lover ka, isang mapagpalang Webes at ngayong updates po natin kung saan meron pang isang legit lover cards na nagbabalik dito po sa EAT sa TV5 at kilalanin natin siya ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates, of course, nais ko magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. So, ngayong araw nga pag-uusapan natin ito kasi hindi natin inaasahan na after how many years na siya po ay hindi nakikita or napapanood dito po sa Eat Bulaga noon, sa branded Eat Bulaga, and this time nagbabalik po siya dito sa studio ng TV5 sa EAT at very significant po itong taong ito sa kasaysayan po ng EAT. Kung tutuusin, pwede nga po itong tumayo bilang isa sa mga testigo na makakapagpatunay patungkol po dun sa issue na pinaglalabanan nila ngayon sa korte. Pero ilalanin natin siya. Siya po ang isa sa mga manager ng sex bomb na si Miss Joy Cancio. Kaya naman tuwan-tuwa po ito pong TVJ nang makita nilang muli ito pong grupo ng dancers na ito na nagpasikat po sa sex bomb. And para lang po to give you an update, ito pong si Miss Joy Cancio po, po yan, talagang sobrang galing niya po talaga sa pagsayaw kasi nga siya ang trainer at manager ng sex bomb dancers na sumikat po nung 90s tapos si Joy Cancio sumikat ng 80s at doon po talaga na mayagpag ang pangalan nito pong masasabi nating sex bomb manager na si Miss Joy Cancio. Pero para lang po balikan natin kung ano ba talaga yung nangyari, kung ba't nawala po siya noon sa Eat Bulaga, kasi nagkaroon po ng parang issue yan at kasabay ng sex bomb dancers. Tapos nagpaliwanag po si Miss Joy Cancio na parang dahil po dun sa pangyayari na yon, biglaan po dahil talagang sobrang sikat po ang sex bomb ng mga panahon na yon. Talagang isa po sila sa mga inaabangang group. Umaga parang kung meron mga group dancers dati, isa ang sex bomb sa isa sa pinakasikat. So sabi diyan, ang manager ng sex bomb dancer na si Joy Cancio ay siyang naupo sa Intriga Crossfire ng Showbiz Central last Sunday. Siyempre pa hindi nakapagtatakang ang recent controversy sa dalawang sex bomb girl na sina Richelle Pangilinan. Ito naman po yung dahilan kung bakit naman nagkawatak-watak ang sex bomb. Ano kayang nangyari noong 2006 na naging dahilan ng pagkawala ng all-female dance group na sex bomb girl sa Eat Bulaga? Sino ang makakalimot sa sanga-sangadaan at nagseseksihan, sa nagagandahan at nagseseksihan na dancer noon sa Eat Bulaga na sex bomb girls? Taong 1999 nang unang napanood ang original sex bomb dancer sa longest running noontime show ng bansa. Sumikat pa ng gusto ang grupo, nagkaroon ng hit album at nabigyan ng afternoon series na Day 7 na tumagal ng 7 taon. True po yan, totoo yan. Doon po talaga sila yumaman ng todo. Pero bakit nawala ang sex bomb girl sa Eat Bulaga noong 2006? Sa panayam ng tunay na buhay kay Ira Bermudez, ipaniliwanag niya kung bakit hindi na napanood ang kanilang grupo sa Kapuso noontime show. Isa raw sa dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang plano na sa buhay ang ilang members. Saad pa ni Ira kay Miss Joy Cancio, medyo bumagsak that time. Siyempre, na-depress, tapos yung ibang sex bomb, iba na yung gusto, yung ibang sex bomb, nag-business, yung iba family. Parang wala na siyang sex bomb. Si Mia ako, parang kami-kami na lang, sabi niya. Sa episode ng Tunay na Buhay na ipinalabas noong Miyerkules, Wednesday, July 3, tinalakay kung paano nagsimula ang dancers. Ito pong dancing career ni Iriles at Bermudez sa totoong buhay. Isa sa nakapanayam ng programa, ang dating sex bomb dancer na sina Mia Pangyarihan at Cheche Tolentino. Pinuri ni Mia ang professionalism at dedication ni Ira sa trabaho. Wika niya, pagdating sa trabaho, sobrang professional. Wala kang masasabi sa kanya kung natutunan yung pagsasayaw, kung gaano siya ka-dedicated sa sayaw, pag-aralan, linisin lahat sa kanya ko natutunan yon. Samantalang tinawag naman ni sex bomb Cheche na unselfish ang dating kasamahan sa sex bomb. Sabi niya pa, Ate Ira, makulit yon, maligalig, cowboy, masayahin at hindi siya selfish.
So, yun po yung ilan sa mga pero what is good thing about those things happening dito po sa kanila pong grupo is that meron pong Joy Cancio na talagang nanindigan. Sabi niya po dyan sa kanila pong kanilang pagpunta sa EAT, natuwa po ang TBJ nang makita sila. Dahil ito po talaga yung mga masasabi nating ugat at legit Dover cards na masasabi natin. So malaking bagay po yan na makita natin siya na dito talaga siya sa TBJ nanindigan. So, at dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ng mga legit Dover cards po natin patungkol sa last update natin. Unahin natin ang komento mula naman po sa ating pong Mr. Sunny Lawrence Ajero Pineda. Sabi niya, sige na nga mga ganid, pati mga libag at itinain ng TBJ sa inyo na din. True, kasi parang lahat ata gusto nilang kunin, lahat ata gusto nilang angkinin, kaya po talaga nagagalit po itong mga legit Dover cards. And of course, yung mga TBJ, kasi parang pati po yung team song nga ngayon, parang feeling ko, isa sa mga parang songwriter nun, tatayo bilang testigo. Sabi naman po ng ni Miss Y Marlene 6811, lahat nilang inaangkin. Sa susunod, sabihin ng tape, kanila na rin ang TBJ. Kakainis lang, pero but anyways, nasa naman na yan, nasa korte na yan. Sabi naman ni Bel Cruz, ibang klase talaga ang mga halusos. TBJ naghihirap, nagpapasaya sa mga manonood. Tapos ang revenue sa mga halusos na napupunta, mga nakaupo lang naman, pero panay hamig na mga kita. Grabe, pagkagahaman sa pera. Kaya pilit na kinuha kasi alam nilang malaki pa kinikita ng mga old videos dyan. True naman. At syempre, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. God bless everyone.